Alright, so in this video, matututunan mo naman kung papaano mo magagawang i-connect yung landing page mo dun sa automated follow-up system na gagawin natin, which is yung email marketing. So ngayon, tuturo ko sa inyo yung tinatawag na CRM, kung saan lahat ng mag-i-inquire dun sa landing page mo, lahat ng maglalagay ng details doon, ng name nila, contact number nila, at email nila, lahat ng yun, makokollect mo at pwede mo silang ma-follow up ng paulit-ulit hanggang sa bumili sila or mag-enroll sila dun sa affiliate program na ginagawa mo. Okay? So, dito tuturo ko sa inyo ng step by step kung paano mo yun magagawang i-set up. Okay, so sa ngayon, share ko muna yung screen ko. Yan. So, ang goal natin, pakita ko sa inyo itong yung landing page na ginawa natin nung nakaraang training. Ito. Yan. Ang goal nating ma-achieve dito, lahat ng maglalagay dito ng full name nila, ng phone number nila, ng email nila, lahat ng yan, kasi useless kung hindi mo yan makokolect, kasi hindi lahat ng papasok dyan sa website mo, hindi agad-agad magde-decide na mag-avail ng offer mo. So ang pinaka-best way para ma-follow up sila is i-message sila through email o di kaya phone number. So ito, ang tanong, paano natin magagawang i-connect? Okay? So paano natin magagawang i-connect itong landing page na ginawa mo dun sa nakaraang training natin? Make sure na tapos mo yon. Okay? Make sure na nakagawa ka ng ganito. Okay? Para masundan mo ang training na to. So kung meron ka ng landing page, okay, at online na at active na yung landing page na nagawa mo worldwide, so ang gagawin natin, i-connect na natin ngayon. So to do that, simple lang ang gagawin natin. Una, punta ka sa new tab mo. Yan. Tapos i-type mo dyan www.crm wait lang crm.pancake.ph. Yan. Tapos ito yung lalabas. Yan, magla-login ka diyan. Okay? So ang kailangan mong gawin, kailangan mong i-login yung Facebook page o yung Facebook account mo kung saan dun nandun yung Facebook page mo. Okay? So ngayon kung wala ka pa namang Facebook page, pwede kang gumawa muna bago ka mag-proceed nito. So ang kailangan mo lang gawin para makagawa ka ng Facebook page, kung wala ka pang Facebook page, punta ka lang sa facebook.com. Okay? Tapos punta ka dito sa bandang baba sa See More, tapos makikita mo itong pages. Yan. Gawin mo, create ka lang dyan ng page. Ikaw bahala kung anong klase ng page ang gagawin mo. Kung pangalan mo or pangalan ng team mo or pangalan ng business mo, whatever it is, kung anong page, pwede kang makagawa niyan. But for the sake of example, okay, ang papangalan natin sa page na to, sabihin na lang natin test. Test 101. Yan. Tapos yung category, okay, depende din kung anong purpose ng page mo. Kung ikaw may negosyo ka, anong klaseng negosyong pinopromote mo, doon magbe-base yung category. Okay? So kung dito, sa training program natin, pwede nating ilagay dito personal blog. Or ito, personal coach. Kung pangalan mong ilalagay mo dyan. Tapos yung bio, kahit optional lang yan, pwede mo naman yung i-edit kapag nagawa mo na yung page mo. Tapos create page mo lang. Yan, antayin lang natin. Tapos itong mga details na to, pwede mo naman yung ma-edit once nagawa mo na yung page mo. Kaya ang gawin mo, next mo na lang. Tapos yung cover photo, pwede mong lagyan din dyan. Okay? Later on, pero actually gagawa ako dito, meron akong ginawang tutorial paano makagawa ng Facebook page. Lalagay ko din sa baba ang link. Pwede mong panoorin muna ito. Pwede mo munang panoorin yun para at least
magkaroon ka ng sarili mong Facebook page. Tapos, click mo lang yung next. Tapos, skip mo lang. Yan. So, ibig sabihin, meron ka ng Facebook page. Yan yung gagamitin natin, okay, para ma-store natin lahat ng data na papasok doon sa website na ginawa mo. Okay? So, pag meron ka ng Facebook page, ang kailangan mong gawin, balik ka dito sa CRM. Yan. Balik ka dyan. Ang gagawin mo, i-sign in mo lang yung Facebook account kung saan nandun yung Facebook page na ginawa mo. Or kung meron ka mang existing na Facebook page. So, sign in mo lang yan. Then after that, click mo lang yung continue. Yan. Tapos, itong lalabas, reconnect. Yan, yung account mo sa Pancake. Ang gagawin mo, reconnect mo lang. Then, ito na ang lalabas. Yan. So, pag naka-login ka na, dun sa account mo, sa CRM, ito lahat ng lalabas. Lahat ng Facebook page na available dun sa Facebook account na ginamit mo, lalabas dito. Okay? So, pwede mong i-set up yan. So, sa ngayon, ang gagawin natin, hahanapin natin yung Facebook page, yung Facebook page na ginawa ko. Okay? So, since wala dito, hindi siya available, ang gagawin mo lang, click mo lang itong click here. Activate Facebook page. Click here. Tapos lalabas lahat ng mga Facebook page na hindi pa activated. Hanapin natin yung ginawa natin. Itong test 101. Yan. Click mo lang yan. Tapos active shop. Yan. Click mo lang yung active shop. Tapos mapapansin mo lalabas na yan dito. Yan. Tapos i-click mo lang itong enter. Yan. Pag ganitong nangyari, application error, i-refresh mo lang. Yan. So lumabas na. Ito na. Nandito na tayo sa CRM. Pancake Sales CRM. So maraming settings ito. Marami kang pwedeng pagpilian dito. Pero ang kailangan mo lang dito, okay, sa ngayon, for this training, kailangan mo lang itong contact. Yan. Kasi dyan natin ilalagay lahat ng mga email, lahat ng pangalan, lahat ng number na magsasign up dun sa website, sa bridge page na ginawa mo. So, ngayon, click mo lang ang contact na yan. Pag click mo yan, wala pang laman yan. Itong nakalagay, yan, merong name, follow-up, contact, phone number, email, note, source, Pancake customers. Yan yung nakalagay dyan. Ngayon, para ma-connect natin, okay, ang unang gagawin natin is punta ka dito sa customize. Yan. Click mo ang customize sa babang-baba. Tapos, mapapansin mo marami tayo ditong table. Okay, yung mga contact details na kakailanganin natin. So since tayo, okay, ang kailangan natin ay 3 contact details lang. Itong name, phone number, at saka email. Yan lang yung 3 kailangan natin para ma-follow up natin lahat ng mga leads na papasok sa atin. Lahat ng mga mag-fill out dun sa ating landing page. Kasi kung mapapansin mo, balik tayo dito sa ating bridge. Tingnan mo, 3 lang yan. Itong name, phone number, tapos email. Kaya ang gagawin natin, set up natin 3 button lang o 3 details lang. So balik tayo dito sa CRM settings. Ang gagawin natin, itong name, i-click mo lang to 1 beses. Yan. Pag na-click mo yan, itong lalabas. Field name, yan. Tapos, ang kailangan mo lang i-click dito, okay? Kailangan mo lang gawin dito, make sure mo lang na naka-required ito. Yan, no? So, in our case, naka-required na siya, so di ko na siya gagalawin. Ang next na gagawin ko, itong phone number naman. Itong phone number, click mo lang din yan 1 beses, tapos, check mo sa bandang right, hanapin mo yung required. Yan. Hindi pa naka-required. Ang kailangan natin dyan, i-click lang yan. Yan. Tapos, ang isa pa, yung email. Okay. Yung ibang nakalagay dito, kahit hindi mo na pakialaman yan, okay na yan. Nakaset na yan. So, itong email na lang. Tapos, click mo itong required. Yan. Tapos, after that,
make sure na na-save mo. Okay? Dapat na-save mo yan. So, updated successfully, ibig sabihin, okay na. Ang gagawin mo lang, click mo lang ito, itong arrow na to, tapos balik ka dito sa contact. So, kung mapapansin mo, wala pang laman yan. Okay, mamaya itetest natin kung gagana ba talaga. Pero, right after mong ma-set up ito dito sa CRM, para makunik natin yung CRM at saka yung landing page mo sa Webcake mo, ang kailangan mong gawin ngayon is pupunta ka sa Webcake. Okay? So, punta ka sa Webcake. Type mo dito, webcake.io. Yan. Tapos, kung nakalagin ka na, itong makikita mo, pero kung hindi ka pa nakalagin, ilagin mo lang kagaya ng ginawa natin dun sa mga naunang training. Tapos, ang kailangan mong gawin, kailangan mong mahanap ito. Itong bridge na ginawa mo dun sa unang training, tapos itong presentation. So kung hindi naman to lumabas, click mo lang dito sa bandang baba sa left side. Yan, hanapin mo lang diyan kung saan mo nilagay. Like ito. Yan, click mo lang yan. Tapos ang gagawin mo, ang next step na gagawin mo, ito step by step to para hindi ka maguluhan. Ang kailangan mong gawin itong bridge. Yan. Ibig sabihin itong landing page, yung unang makikita ng client mo pag nag-click sila sa website mo, itong bridge. Okay, itong gagamitin natin sa pag-setup. I-click mo itong bridge na to, make sure lang na hindi to yung presentation, yung bridge mo. Yan. I-click mo lang yan. One click lang. Tapos, mapupunta ka dito. Overview, UTM, order, connect, Pancake POS, Heatmap, affiliate. So, ang kailangan mong i-click lang dyan, wala kang ibang kailangan galawin dyan, kundi itong Pancake POS lang. Okay? So, click mo lang yung Pancake POS. Wait lang, kasi nakalagay na yung isa kong page dito. Delete ko lang. Yan. Pag na-click mong Pancake POS na yan, itong lalabas. Connect. Kasi ibig sabihin, hindi pa nakakonect itong landing page dun sa CRM. Okay? Ang gagawin mo lang dyan, i-connect mo lang yan, click mo lang yung connect, tapos, mag-a-add ka lang ng add new configuration. Yan. Add new configuration, i-click mo lang yan. Yan. Ito, may mga nagawa na kasi ako sa mga nakaraang tinest ko to, pero hindi yan gagamitin natin. Ang gagawin natin, i-click mo lang itong connect POS. Okay? Tapos, connect with Facebook. Make sure na yung Facebook mo nakalagin lang dito sa tab na to. Para automatic nako-connect siya doon. Then after that, antayin lang natin mag-load. Yan. Yan, itong lalabas. After yan, pag lumabas na, ito na yung makikita mo. So ngayon, para hindi ka mahirapan, ang gawin mo dito sa name, ilagay mo sa name kung anong pangalan ng page mo. Let's say for example, yung pangalan ng page na gagamitin natin is Test 101. Wait lang. Test. Wait lang. Test 101. Yan. Tapos, itong pinaka-importanting kailangan mong i-click dito, itong shop. Yan. Kasi itong default kasi ni Webcake, connected siya kay POS. Pero hindi tayo gagamit ng POS dito. Ang gagamitin natin is CRM. Kaya ang nakalagay dito sa default niya is shop. Pero ang gagawin natin, i-click lang natin yan, tapos papalitan natin siya ng CRM. Yan, kasi yan yung gagamitin natin. Yan yung i-connect natin dito sa landing page na gagawin natin. So click mo lang yung CRM na yan, tapos select mo lang dito, yan, anong page na gagamitin mo. So ito, nakalabas agad dito, yung page na gagamitin natin kasi kinonect natin kanina, yung Test 101. After that, select table ka lang. Click mo lang yung contact. Itong contact na to, kung mapapansin mo, sa CRM, ang nakalagay dito ay contact. Yan, itong contact. Kasi yan yung i-connect natin. So, ngayon, yan, na-connect mo na yung contact. Click mo lang yan. Tapos,
mapapansin mo ang daming button dyan na pwede mong i-off at saka i-on. So, ang gagawin mo lang dyan, wala kang pipindutin ni isa dyan, kundi itong save. Click mo lang itong save. Yan. Tapos, mapapansin mo na nag-appear na siya dito. Yan, yung test 101. Tapos, okay, ang kailangan mong gawin dyan, balik ka ulit sa landing page. Okay, dito. Balik ka sa landing page. Tapos, click mo ulit itong bridge na to. Then, balik ka dito sa Pancake POS. After that, okay, click mo itong connect. Tapos, select mo lang itong available configuration. Yan, lalabas diyan yung ginawa mo. Yan, yung test 101. Tapos after that, save mo lang yan. Yun. So, mapapansin mo, nakalagay dito shop name, test 101, warehouse name. Ibig sabihin, successfully na-connect na natin yung landing page at itong CRM. Okay? So, ang next step na gagawin mo dyan para makolect natin lahat ng mga papasok dun sa website mo, lahat ng mga mag-inquire dun sa website mo, i-click mo lang itong landing page, tapos sa bridge mo, ito, i-click mo lang itong published. Tapos, di ba ito yung bridge mo, ito yung ginawa natin dun sa training. Ang gagawin mo lang dyan, okay, wala kang ibang gagawin, kundi punta ka lang dito sa may pop-up, hahanapin lang natin yung form. Ito, yung form. Tapos, click mo lang yung edit. Pagka-click mo ng edit, yan. Ang gagawin natin, so tatlong details lang yan, full name, number, email. Ang gagawin natin, make sure lang na itong full name na to, i-click mo lang ng double click, dalawang click, left click. Yan, pag na-click mo yan, lalabas itong full name, itong ID sa field setting. Ito, nakalagay yung full name. Tapos, make sure na naka-required yan. Yan, naka-check yung required. Okay? Para pumasok dun sa CRM yung name na i-fill out dito. Same din sa phone number. Click mo lang, double click. Tapos, kailangan naka-required yan. Yan, make sure na naka-required yan. Tapos, itong email din. Kahit itong phone number, kahit hindi na naka-validate yan, okay lang. Walang problema. Kahit itong required lang. Tapos, next itong email. Yan, kailangan naka-required lang din yan. Tapos, after that, pag na-required mo na, click mo itong published. Yan. Pag na-click mo yung published, ibig sabihin, successfully na connect mo na yung Pancake CRM dun sa landing page mo. Ngayon, ang gagawin natin, ite-test natin kung papasok nga ba talaga, okay? Kung papasok nga ba talaga ang ginawa mong pag-connect sa contact dun sa landing page. So, ang gagawin mo lang, i-click mo lang itong website mo, okay? O di kaya i-type mo yung website mo. Let's say for example, ito, www.romelminiano.online. I-click mo lang yan. Then, tapos, itong button na to, click mo, tapos i-fill out mo dyan yung details. Para titingnan natin kung papasok ba siya dun sa contacts. Okay? So, phone number, email, tapos claim the access now. Okay, sige nga, tingnan natin kung papasok dito. Yun. Yan. So, pumasok. Kanina, wala itong laman, itong contact na to. Ngayon, meron ng laman. So, ibig sabihin, lahat ng makakakita ng bridge page mo, bago nila makuha yung free video training na ino-offer natin, kung saan yung free video training na yun yung mag-i-explain sa kanila paano sila makakapag-avail ng offer mo. Okay, bago nila makuha yon, kailangan muna nilang maglagay ng kanilang details. Contact number, name, at saka itong email. So, ngayon, kung hindi interested yung client na yon, okay, hindi niya iti-trade
yung contact information niya para sa free video na yun. Ibig sabihin, lahat ng mga maglalagay ng contact details nila, ibig sabihin interested dun sa ino-offer mo. Okay? So just so happen lang na hindi lahat ng yon ay mag-avail agad, kaya kinakailangan natin kunin yung details nila. Para at least ito, ma-follow up natin sila. Okay? So ngayon, ang tanong, paano natin sila ma-follow up? Simple lang. Okay? Ang kailangan natin gawin kapag na-connect na, successfully na yon, successfully connected na yon, pupunta tayo dito sa settings. Yan. Sa settings, makikita mo dyan, nakalagay ay switch store cake type on pancake. Change mo lang to. Ang nakalagay kasi dito in store. Ibig sabihin, default pa niya is POS. Ang gagawin mo, click mo lang itong CRM. Yan. Tapos, lagay mo dito, click mo itong button na to, then change. So yan. So okay na yon. Ibig sabihin okay na yon. Babalikan mo lang itong page na to. Click mo lang yung page na yan. Tapos, balik ka dito sa settings. Pagkabalik mo, okay, may nakalagay sa settings, general, applications, webhook, API, automated record, user, email template, sync, manage lead form, automated messages, okay, at automate. So ngayon, para magawa mong makapag-send ng email dun sa lahat ng mga nag-send ng details nila, ang una mong kailangan gawin, mag-create ka muna ng template. Okay? Click mo itong template na to. Then after that, clear pa, wala ka pang nakikreate, ibig sabihin, kailangan mong create ng template na message. Ang kailangan mong gawin, create mo lang itong template. Create email template. Okay? So, ang kagandahan kasi, sa team natin, gumawa na ako ng email template para magagamit mo na lang at ikokopya mo na lang dun sa email automation na gagawin mo. Okay, so ang gagawin natin, pupuntahan ko lang yung email ko, yung template na ginawa ko. Yan, may bagong nagano. Tingnan mo. Ito yung mga contacts ko. Ibig sabihin, 94 na yung nag-click sa website ko. Okay, out of that 94, meron na akong almost 15 na gustong mag-enroll sa program na pinopromote natin. Okay? So, kahit papaano, nasa more or less 10% to 15% yung conversion rate ng program na create ko, yung sales process na create ko. Anyway, so para makuha mo yung magkaroon ka ng email template mo, ibibigay ko sa iyo. Okay, lalagay ko diyan sa training site natin, lalagay ko diyan yung email template na pwede mong magamit, na pwede mo na lang din i-customize. So, ngayon, kukunin ko lang saglit. Ito yung mga email template na nagawa ko na. Itong congratulations, pre-enrolls, free webinar, free video training, itong chat me. Let's say for example, ang purpose ng email na gagawin mo, gusto mo lang makakonect sa'yo yung mga pumasok dun sa website mo. Okay, ibig sabihin, gusto mo silang makausap. Okay, kung interested sila, kailangan malaman nila kung saan sila or kung sino yung kukontakin nila. Okay? So ngayon, isi-set up natin ito. So click mo lang ito. Wait lang ito. Kokopyahin ko muna to. Yan. Yan yung sample ng template na ginawa ko. Okay? So ilalagay natin, kokopyahin ko lang ito, tapos punta tayo dito sa sample natin. Okay, balikan ko lang. So yun, kung wala ka pang template, create mo lang ito. Tapos, click mo lang itong edit. Pagka-click mo ng edit mo, nakalagay dyan, printing form name. Ilagay mo dyan kung anong purpose ng email na to. Okay? So, ang kinopya kong email, ang purpose niya is kinongratulate ko lang yung mga nag-click dun sa link ko. Yan. Kaya ang gagawin natin, pwede mong ilagay dito, welcome. Depende sa'yo. Welcome. Nakadepende yan kung anong ilalagay mo dyan. Paano mo kinakausap o kakausapin yung client na nag-sign in sa'yo? Parang nagchat-chat ka lang sa kanila, basically. Parang ganun lang. Yun. So, ang sinabi ko dito, congratulations, first name. Yan. Para mapalitan mo yan, itong first name na to, click mo lang itong table.
tapos select mong contact. Lalabas lahat dito. Okay, sa section system, contact details, lahat ng yan lalabas lahat. So para naka-personalized yung message mo sa email, click mo lang itong first name. Pwede rin last name nila. Okay, pwede mong ilagay dito yung birthday nila, yung gender nila, lahat-lahat ng yan. Depende sa kung anong kailangan mo sa message mo. So, in our case, kailangan natin is itong first name. Click mo lang first name na yan, tapos ito, palitan mo lang to. Yan. So, naka-personalize na siya. So, nakalagay dito, welcome sa team Salem Entrepreneurs. By the way, yan. Depende, i-edit mo lang yan. Tapos, make sure na ilalagay mo dito kung anong mga necessary information na kailangan mo para ibigay dun sa mini-message mo. Tapos, kapag nakagawa ka na niyan, isi-save mo lang dito. Yan. Then, ang next na gagawin mo, punta ka dito sa contact. Tapos, sa contact, pwede mong i-send sa kanila yung email na yon. I-click mo lang itong, di ba nakagawa ka ng template. I-click mo lang itong kung kanino mo gustong i-send yon, click mo lang ito. Tapos, itong other na nakalagay, click mo lang yan, send mo lang yung send email. Yan. Tapos, nakikita mo dito, yung template na ginawa natin, itong welcome, tapos account. Yan. Tapos, sa select account, kahit wala yan, okay lang yan. Itong email, tapos send mo lang. Yan, yun. Ibig sabihin, natanggap na yan ng taong sinindan mo ng email. Nababasa na niya lahat ng message na nilagay mo doon. So, yun. So, ganun lang kasimple. Sobrang simple lang i-connect ang landing page mo dun sa CRM para lahat ng mga papasok sa'yo ay mame-message mo. Okay? So, ganun lang kasimple. Okay? Anyway, sa mga susunod na training natin, dun sa private Facebook group natin, ituturo ko about sa pag-automate nito sa email automation na to. Importante ngayon na connect mo na ang landing page mo at itong CRM. Okay? So, ngayon, pwede ka nang try or mag-promote ng affiliate program. So, ngayon, kung natapos mo na, okay? Kung na-connect mo na lahat ng to, ang goal mo na lang, okay? Ang goal mo na lang is itong landing page na to o itong bridge na to, ang kailangan mo lang talaga niyan is i-share sa mga prospect mo. At yun yung susunod na training natin. Paano mo magagawang i-share ang affiliate link mo para nang sa ganon ay magsimula ka na rin sa pag-generate ng unlimited $25 bawat commission na matatanggap mo. So wala kang ibang gagawin, kundi ang goal mo lang is ma-share yung link na yon at let the system do it works. Allow mo na yung sistema na yun yung work para sa'yo. So don't worry kasi in the next training, i-record ko kung ano yung tatlong paraan para maka-generate ka ng maraming leads. Okay? Tuturo ko doon nung unang paraan yung about sa warm method, yung pangalawang paraan yung content marketing at yung pangatlo yung paid ads. So napaka-imposible kung sa tatlong way of marketing na yon ay wala kang makuhang very interested na client. So make sure na i-apply mo muna lahat ng training na natutunan mo ngayon dito bago ka mag-proceed sa next training para at least step by step magagawa mo ito ng tama. So yun. Hopefully nakuha mo. Kung meron kang ibang katanungan, meron kang hindi naintindihan, feel free na mag-ask ka dun sa private GC natin at sasagutin ko lahat ng tanong mo doon. Okay? Regarding dito sa ginawa nating training. So, yun. Thank you so much and God bless.